Ang kwento ay nagsisimula, nang ang isang lalaking nagngangalang Tamaki ay paulit-ulit na sinasaksak, ang babaeng sumasaksak sa kanya ay tila isang psychopath habang tinatawag ang pangalan niya. Nagsimulang magliwanag ang kanyang kutsilyo at hindi nagtagal, nawalan ng buhay si Tamaki at nabigla siya nang makita niyang sa paanong paraan ay buhay pa rin siya pagkagising, nakatagpo siya ng isang uri ng berdeng halimaw na kausap siya. Binigyan siya nito ng pangalang Gabo at pinilit siyang pakainin ng isang malaki at nakakadiring insekto. Si Gabo ay masyado pang pagod para gumawa ng kahit ano kaya't muling nakatulog at nang magising siya kinabukasan, napalibutan si Gabo ng tinawag niyang mga pangit na berdeng sanggol at doon niya napagtanto na isa na rin siya sa kanila. Ito ang nagdala sa kanya sa conclusion na siya'y namatay at muling isinilang bilang isang walang magawang munting goblin. Makalipas ang 3 araw ay napagtanto ni Gabo na mas mabilis ang pagtanda ng mga goblin kumpara sa mga tao dahil marami na siyang pagbabago. Natuwa siya nang makitang siya ay may boses na muli at siya ay lubhang maliksi, nagdesisyon siyang huwag masyadong isipin ang mga bagay-bagay at naging mapagpasalamat na lamang siya sa pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nagsikap si Gabo na mabuhay sa abot ng kanyang makakaya sa kanyang bagong buhay at nagtagumpay siyang umabot sa ika-4 na araw. Ang matandang nagpapakain sa kanila ay nagbigay alam sa lahat ng bagong silang na goblin na kailangan nilang kumuha ng sarili nilang pagkain pagkatapos ng huling kainan na ito, lahat sila'y nagpiging sa mga insekto at si Gabo ang unang lumabas para maghanap ng pagkain. Tulad ng dati ay mayroon lang isang araw at bughaw na kalangitan ang mundong ito, ngunit mayroon itong ilang pangit na ibon at toneladang halaman na hindi pa niya nakikita noon, na malinaw na nagpapahiwatig na si Gabo ay nasa isang bagong mundo. Nagawang mag-usap ng mga goblin kaya't nakipag-team up si Gabo kay Gab. Si Gab ang pinakamalaki sa mga batang goblin at sinadya ni Gabo na makipag-alyansa sa kanya dahil malaki ang maitutulong nito sa kanya sa pangangaso. Ang dalawa ay magkasamang nagtutulungan habang hinahabol ni Gab ang isang unicorn na kuneho at tinatapos ito ni Gabo. Sinubukan ni Gab na kumain ng hindi nagpapaalam kay Gabo kaya't sinaktan siya ni Gabo at sinisigurado na naintindihan niya na dapat silang magbahagi ng pagkain. Pagkatapos ipakita ang kalikasan ng kanilang relasyon kay Gab, sinubukan ni Gabo na tingnan kung magagamit niya ang sungay ng kuneho bilang sandata. Bigla siyang nakakita ng kakaibang pananaw na nagsasabing nakuha ni Gabo ang sungay ng maliit na nilalang. Walang ideya si Gabo kung ano iyon pero nagpatuloy siya habang gutom na gutom si Gab at labis na nadama ni Gab ang emosyon habang kumakain. Umiiyak siya at nagpapasalamat kay Gabo sa pagtulong sa kanya na makakuha ng pagkain. Gusto lamang ni Gabo na kumain siya o umiyak na lang, ngunit hindi pareho at sa ika-5 araw ay muling nangaso ang dalawa ng kuneho ngunit ngayong pagkakataon, ginamit ni Gabo ang sungay bilang sandata at natukoy niyang ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Tinanggal ni Gabo ang isa pang sungay at muli niyang nakita ang vision, binaliwala niya ito upang sila'y makakain ngunit pagkatapos ay may isa pang vision at sa pagkakataong ito, nakarinig si Gabo ng boses at sinabi sa kanya na natutunan niya ang kakayahang tinatawag na escape. Ang muling pagkakita nito ay nagkumpirma ng isang bagay na pinaghihinalaan niya, ipinaliwanag ni Gabo na sa kanyang lumang mundo siya ay ipinanganak na may bihirang kakayahan na tinatawag na absorption, na nagpapahintulot sa kanya na kumain ng halos anumang bagay at may tsansang makakuha ng mga katangian ng anumang kanyang kinain. Sa kabutihang palad ay tila dala pa rin niya ang kakayahang ito, ngunit sa kasawiang palad ay tila na-reset ang anumang iba pang kakayahan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay at habang namamangha si Gab sa paghuli ni Gabo ng kuneho, naisip ni Gabo kung gaano siya kaswerte na sa lahat ng kanyang kakayahan, ang absorption ang kanyang nadala. Ito ay dahil sa mundong ito, maraming mga halimaw na nagkalat na may hindi makapaniwalang kapangyarihan at sa ika-6 na araw, isang babaeng goblin na nagngangalang Gomi ay namangha nang marinig na kumakain ang ating mga bida ng mga kuneho na may sungay. Hindi iniisip ni Gabo na malaking bagay ito ngunit binanggit ni Gomi na may isang taong kamakailan lamang ay nawalan ng buhay matapos matuhog ng isa sa mga kuneho na iyon. Alam niya na si Gabo ang namumuno at hinahangaan niya ito sa pagiging matalino, cool at malakas. Nagtataka si Gab kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya. Ngunit sa tingin niya ay ordinaryo lang si Gab at inalok siya ni Gabo na sumama sa kanilang susunod na pangangaso at pumayag siya, ngunit dahil umuulan kinabukasan, ipinagpaliban nila ang pangangaso sa araw na iyon. Pagkatapos ay nagpasya si Gabo na suriin ang imbakan ng grupo upang makita kung makakagawa siya ng bagong sandata,
bumalik siya na may materyales para gumawa ng sandata ngunit hindi niya malimutan ang iba pang nakita niya sa imbakan, natagpuan ni Gabo ang isang grupo ng babaeng tao na bihag. Medyo halata ang dahilan ngunit mas gusto ni Gabo na huwag na lang isipin ito, ang matandang nagmasid sa kanya ay nagngangalang Gabi at siya ang lalaking responsable sa pagbibigay kay Gabo ng kanyang pangalang hindi pinag-isipan ng mabuti. Humanga ang lalaki kay Gabo at ipinaliwanag na maaaring mas mabilis siyang tumaas ng antas kumpara sa iba, hindi naintindihan ni Gabo ang ibig sabihin niya sa antas, kaya sinabi ng matanda sa kanya na tapikin ang kanyang ulo. Ginawa niya ito at inihayag ng boses na si Gabo ay kasalukuyang nasa antas 86, ipinaliwanag ni Gabi na sa sandaling maabot niya ang antas 100, si Gabo ay magiging isang mas advanced na anyo ng buhay. Nagdududa siya na magagawa niya ito dahil bihira itong mangyari, lumalabas na mabilis tumatanda ang mga goblin kaya't itong matanda na ito ay 20 taong gulang lamang at ipinaliwanag ni Gabi na babalik na ang iba, kaya makikita ni Gabo kung ano ang itsura ng isang ebolusyonadong hobgoblin. Naglabas ng demonyong tawa ang matandang goblin habang iniisip niya kung anong uri ng biktima ang kanilang ibabalik sa pagkakataong ito. Sa ika-8 araw ay nangaso ang mga lalaki at sumama sa kanila si Gomi. Si Gab ang responsable sa backup habang lumalaban si Gabo sa gitnang saklaw at si Gab ang kanilang pasimuno. Ang kanilang 3 goblin na formation ay gumana ng mahusay at nakahuli sila ng mas malalaking halimaw. Masarap ang pagkain kaya't napaluha si Gabi dahil wala siyang kinain kundi prutas lamang at nang kumain si Gabo, nakakuha siya ng ilang katangian mula sa ahas kabilang ang resistensya sa lason at isang bagay na tinatawag na evil eye. Ito ay higit pa sa nakukuha niya mula sa ibang mga hayop kaya't malinaw na nasa ibang antas ang ahas na ito. Ang iba ay walang ideya kung ano ang pinagsasabi niya at nais ni Gab na kainin din ang ulo ng ahas at sa kasamaang palad, hindi niya ito magawa dahil ito ay nakalalasan at mamamatay ang iba kung kakainin nila ito. Nasasanay na si Gabo sa mga bagay-bagay ngayon, kaya ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung gaano siya kapangit, determinado siyang mabuhay sa mundong ito sa kanyang ikalawang buhay. Ang ika-9 at ika-10 araw ay pareho lamang na pangangaso subalit sa ika-11 araw, nagkamali sila sa pagtatangkang pumasok sa isang kuweba at muling nagamit nila ang kanilang pagtutulungan ng protektahan sila ni Gabo gamit ang kalasag, upang magamit niya ang evil eye sa umaataking mga paniki. Ito'y nakakapanghina sa mga paniki kaya't nanalo sila sa laban at nagpiging sila sa mga paniki at ito'y nagbigay kay Gabo ng echolocation kasama ng ilang hindi magandang katangian, nagpiging sila tulad ng dati, ngunit makikita natin na may ibang mga goblin na nagugutom habang pinapanood sila. Isang gabi, pinapalibutan si Gabo ng ibang mga goblin habang siya ay natutulog kaso ang matalino na goblin ay laging aktibo ang kanyang kakayahang mag-observe, pinahihintulutan siya nito na maramdaman na sinusubukan siyang atakihin ng iba, kaya't tinalo niya ang lahat ng 6 sa kanila. Isa sa kanila ang mas nasaktan kaysa sa iba kaya't napagtanto ni Gabo na baka hindi niya naitama ang kanyang lason dahil siya'y nagmamadali. Plano niyang turuan ng leksyon ang natitira sa kanilang ngunit mas nagagalit si Gomi at sinimulan niyang sakalin ang isa sa kanila, kaya sinubukan siyang mapakalma ni Gabo. Sa ika-13 araw, hinarap ng ating bida ang mas malaking halimaw at natulak pabalik si Gab kaya't nadisarmahan ni Gabo ang orc, binali ni Gabo ang binti nito at sinabi sa iba na siya na ang bahala mula doon at pinanood nila habang pinapatay ni Gabo ang orc. Ang pagkain sa orc ay nagbigay kay Gabo ng kakayahang gumamit ng wika ng orc, mga libodo at isang bagay na tinatawag na detect analyze at iniisip pa rin ni Gabo ang tungkol sa pag-atake sa kanya ng iba, kaya pagkatapos kumain ang kanyang mga kaibigan, nagpasya siyang dalhin ang natitira pabalik upang makakain din ang iba. Sa una ay nagdududa ang iba, ngunit tiniyak sa kanila ni Gabo na okay lang at nagpasalamat silang lahat kay Gabo at nagsimula silang kumain ng magandang pagkain sa unang pagkakataon. Tumayo si Gabo sa ibabaw nila habang kumakain sila at nag-iisip kung paano siya hindi kailanman gumawa ng pagtulong sa mga walang kakayahan sa kanyang dating mundo. Halata na nagbago ang kanyang itsura mula nang dumating sa bagong mundong ito, ngunit nagtataka si Gabo kung may iba pa bang nagbago sa kanya at habang natutulog si Gabo, may isa pang vision siyang nakita at nabanggit nito ang tungkol sa kung paano nalampasan ng kanyang antas ang mga halaga at natugunan niya ang lahat ng espesyal na kondisyon. Makikita natin na may nabanggit ito tungkol sa ebolusyon, ngunit masyado nang pagod si Gabo para basahin ang anuman dito kaya't nag-swipe lang siya ng oo at bumalik sa pagtulog.
isang huling mensahe ang nagbabasa na si Gabo ay tumanggap ng biyaya ng Grand God of Demise and Origin. Kinabukasan ay napansin ni Gabo na mas kamukha na niya ang sarili niya noong nakaraang buhay. Pagtingin niya kay Gab, nalaman niyang ito ay nagbago na rin sa anyo nito. Humanga si Gomi sa kanyang mga kaibigan habang tinuturo niyang mas malaki at mas cool na sila ngayon. Nagulat si Gabo na pareho silang naka-rank up na agad dahil wala pang isang buwan mula nang sila ay isinilang. Nais ni Gab Kichi na subukan ang kanyang bagong lakas kaya inakala ni Gabo na gusto niyang mangaso. Ngunit sa pagkakataong ito, nais ni Gab na subukan ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Gabo at talagang nagustuhan niya ang ideya. Ang dalawang pinaganda at pinatibay na mga hobgoblin ay lumaban sa labas at ipinakita na sila ay mas mahusay na mandirigma ngayon. Medyo mabagal si Gab kaya madali siyang tinalo ni Gabo. Namangha si Gab sa lakas ni Gabo subalit ipinaliwanag niya na tinalo siya ni Gab pagdating sa dalisay na lakas. Sa puntong iyon ay naramdaman ni Gabo na may paparating na gulo at nagulat siya nang malaman niyang nagtatago si Gomi malapit lang. Pinaalalahanan niya siya tungkol sa crossbow na ginawa nila noong nakaraang araw at inutusan siyang kunin ito. Nakita nila kung ano ang panganib at isang grupo ng mga lobo na mabangis na hinahabol ang ilang mga kuneho, at doon ay tumakas ang isang orc sa takot sa kanila kaso ito'y walang silbi dahil madali rin itong napuksa ng mga lobo. Natukoy ni Gab na sila ang perpektong target upang subukan ang kanilang bagong lakas, kaya pinasimulan niya si Gomi sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang pana sa isa sa kanila, pagkatapos ay sumugod si Gabo at Gab Kichi para simulan na bugbugin ang mga lobo. Ibinunyag ni Gabo na ginamit niya ang kanyang lason sa mga pana ni Gomi na nagpahintulot sa kanila na madaling maparalisa ang pinuno ng mga lobo at